At bago nga po pala natin hawakan ng ating mga sili dyan, ay magsusuot nga po pala muna tayo ng ating gloves. Dahil for today's video ay gagawa nga po pala tayo ng ating chili sauce. At bago nga po pala natin simulan ng pagluluto, ay tatanggalin nga po pala muna natin isa-isa ang mga tangkay ng mga yan. At syempre hugasan na rin po natin. At nabili nga po pala natin yan sa bayan ng Rosario. At ang 1 kilo nga po pala ng sili na yan ay 300 pesos. At bumili nga lang po pala tayo ng halagang 100 pesos lamang. Sa halagang 100 pesos ay napakarami na nga po pala niya. After nga po natin tanggalin ng mga tangkay, isusunod naman po natin ay ang ating mga bawang. Maghahalo nga rin po pala tayo ng ating mga bawang sa ating chili sauce. At 3 buo na bawang nga po pala ang ihalo natin dyan. At tatanggalin nga lang po pala natin ang balat ng lahat ng mga yan. Saka po natin hahatiin. After naman po natin malinisan ang ating bawang at sili, ay ilalagay nga po pala natin yan lahat sa ating blender. At sabay-sabay na nga po pala natin silang i-blend. After naman po natin lagay ang lahat ng mga yan, ay maglalagay nga po pala tayo dyan ng ating mantika. At depende nga po pala sa inyo kung ano kadami ang ilalagay nyo mantika. Pero para po kasi sa akin, pinapantay ko po yung mantika kung ano po kadami ang ating sili at bawang. At mas okay po pag madaming mantika ang ilalagay natin. Para pag niluluto po natin siya, hindi po agad-agad masusunog. At para hindi rin po siya dumikit sa ating kawali. At i-blend nga lang po pala natin ito ng mabilisan lang. At hindi naman po natin kailangan ng durog na durog yan. At ito na nga po pala yung tsura ng ating na-blend, na bawang at sili. At pagkatapos naman po natin i-blend yan, ay magpapainit lang po pala tayo ng ating kawali. At wala na nga po pala tayo ilalagay na mantika sa ating kawali. Dahil meron na nga po pala yung nakahalo. At kailangan nga po pala dyan ay sa mahinang apoy lamang, para hindi po siya masunog agad. 24 hours later. And after 30 minutes, ay ito na nga po pala ang kanyang hitsura. Kailangan nga po pala pag nagluto tayo niyan, huwag po natin siyang iiwanan at hayaang hindi hahalo-haluin. Dahil mabilis nga po pala siyang masunog, kahit sa mahinang apoy lamang. Nakikita nyo nga po na lumalabas na po ang kanyang mantika. Doon po pala tayo maglalagay ng ating mga pampalasa. At ang unang-unang nilagay nga po pala natin dyan ay ang asin. At yung next naman na ilalagay natin dyan ay ang ating paminta. At maglalagay din po pala tayo dyan ng konting soy sauce at ng konting sugar. Dahil sila po ang magpapapreserve ng ating chili sauce para lalo pong tumagal at hindi po agad-agad masisira ang ating niluluto. Hahaluin lang po muna natin ang lahat ng mga nilagay natin dyan at aantayin po natin kumulo. And after naman kumulo ay last na ilalagay natin dyan ay ang ating vinegar. Dahil isa rin po yan sa ingredients na magpapatagal masira ng ating chili sauce. And after naman po natin maglagay niyan ay hayaan lang po muna natin. At wag nga po pala muna natin hahaluin hanggang sa maluto yung vinegar. At ayan, ito na nga po pala ang kanyang hitsura after natin maluto ng 1 oras. At ito nga po pala yung gusto kong ma-achieve na kulay. Dahil ganito nga rin po pala yung hitsura nung last na niluto ko. Dahil hindi rin po siya basta-basta nasisira pag maganda ang luto mo. After naman po natin palamigin ang mga yan, ay ililipat nga po pala natin yan sa ating malinis na bote. Ayan, nakagawa nga po pala tayo dyan ng 2 bote ng chili sauce. At yan nga po palang chili sauce na gawa kayo, maabot po siya ng 3 to 6 months at depende po yun sa paggamit. Minsan naman po yung maabot na rin po siya ng taon. So paano ba yan? Hanggang dito na lang po ang vlog natin for today's video at maraming salamat sa panonood. God bless! Bye-bye!